Ano yung ginagawa sa inyo ng tatay ninyo sa Bicol? Sinusunog po ng bahay namin. Pati rin kami po binubuhasan ng gasolina. Malaki po kami. Sinusunog nga po kami. Tapos po nilulunod po sa dagat si ate po, baby. Bakit hindi kayo nag-aaral? Naawa din po kami kay mama kasi walang mag-aalaga sa Walang mag-aalaga sa Ito po ang kanilang kinakarga ay ang kanila pong all of the voices. Para akong napapaluha sa ano nyo, sa dinanas ninyo. Peace. Looking for She said I won't be back in a while. Don't wait. Already packed her bags, call the cab. July 5, araw ng Saturday. Kasama ang aming team ay pumunta kami sa bayan ng Rosario, Batangas dahil meron nga kaming nalaman na meron daw ditong nakatirang dalawang magkapatid na sa murang edad ay naging isa ng magulang. At habang kasalukuyan nga na nagbabiyahe kami ng mga oras na ito ay inabot kami ng napakalakas na ulan. Kaya't nang sa ganon at nang makarating nga kami sa lokasyon kung saan ang sinasabing lugar ng dalawang magkapatid ay mas minabuti muna namin na huminto ang ulan bago kami magsimula. Honestly, I can't remember if you love me. Or maybe I'm just feeling lonely, I don't know. Just let her go. She got herself a guy, and he's good, no he's great. Everything she wanted packed behind the pretty face. But I kinda hope he breaks her heart into little pieces and let me pick them all back up and put them back together. But I can't believe I let you slip. I think about it 7 days a week and this just can't be how it's supposed to end up. At nang marating nga namin ngayong araw ang kanilang tahanan, ay nadatna namin na magkakasama sila ngayon. Kaya't nang makakuha kami ng buwelo, ay sinimulan na namin silang kausapin. Okay, so magandang hapon sa inyo. Ikaw, anong pangalan mo? Shane Ashley Aguilar po. Shane Ashley Aguilar. Ikaw naman? Shane Catherine Aguilar. Okay, medyo laksan nyo lang yung boses nyo ha, pag magsasalita. Okay, mahihiya ha. Okay, so dito sa tahanan ninyo, kaninong bahay ito? Sarili ba o ano? Hindi po. Kanino itong bahay? Kay Lola Mina po. Ibig sabihin nakikitira kayo o ano? Nakikitira lang po. Nakikitira? Napahan po namin. Ah, okay. Magkano ang nirerent nyo dito? 1.5. Magkano? 1.5 po. Eh, kayo ba sa bakit wala ba kayong sariling tahanan talaga? Wala po. Parang balita ko nang galing din daw kayo ng Bicol. Ay, po. Ano po, nasira na po ang bahay namin sa Bicol. Saan muna kayo sa Bicol nakatira? Sa Ente. Tandaan nyo ba kung saan? Hindi ko na po matandaan kasi... Catanduanes. Ano, saan? Catanduanes? Malapit ba kayo sa dagat? Apo. Malapit kayo sa dagat. So marahil Catanduanes nga kayo. Lagi bang binabayo ng bagyo sa inyo? O, di Catanduanes ngayon. Okay, so kayo, magkapatid kayo, di ba? Ilang taong ka na? 15 po. Siya? 16. Mas panganay siya sa'yo. Okay, so guys, ngayon ay nandito tayo ngayon sa Barangay Salao pa din daw ito. Dito sa Rosario, Batangas, tama ba ako? Rosario, Batangas. Nandito tayo ngayon sa Rosario, Batangas pa din. So kahapon ay nag-i-scouting nga kami at sinamahan tayo ni Ate Lynn at ni Ate Isel dito sa kanila kasi nga nakikita nila na isa sila sa nangangailangan ng tulong. Okay, so bago ang lahat ay... Oh, bakit? Sige, pwede mo na ibigay dun kung ano, kung iiyak siya. Pwede mo na ibigay, okay? Ikaw muna kakausapin ko. Bakit hindi kayo nag-aaral?
Naawa din po kami kay mama kasi walang mag-aalaga. Walang mag-aalaga sa Sino ang may choice na tumigil? Ikaw o si mama mo? Sinong namili na titigil sa pag-aaral? Ikaw? Ako po. Grabe. Pero kung tutuusin, gusto mo sana talaga mag-aral. Pero dahil sa pag-aalaga mo, hindi mo na nagawa mag-aral. Hindi na po. Oo. Ikaw tumigil ka, anong grade ka lang nun? Para po. Grade 4? Ikaw, anong grade ka tumigil? Din po. Hala. Magkaklase ba kayo? Opo. Ibig sabihin siya tumigil, ano? Hindi dire-diretso kasi naging magkaklase kayo eh. Ang papa niyo, matanong ko nasaan. Nasa Bicol po yung tunay po namin papa. Okay. Nasa Bicol. Matagal na ba silang hiwalay ng mama niyo? Opo. Matagal na. Kaya po naghanap po ang mama ng bago para po may katuwang po sa Pagbuhay. opo. Ang naging bagong katuwang ng mama mo nasaan ngayon? Nasa Maynila po. Sila pa ba hanggang ngayon o hiwalay na rin? Walay na rin po. Hiwalay na din? Hindi nga, yung totoo. Sa Hiwalay ano, po. sa tingin nyo? Baka kasi mamaya magkaiba kayo nang nakikita sa magulang nyo o hindi kayo nag-uusap-usap about dito. Ang nakikita niya okay pa. Kala niya okay pa. Pero ikaw, Walay na po sila eh. hiwalay na talaga. Opo. Grabe. So, ibig sabihin, doon sa unang magulang ninyo o tatay ninyo, sino ang magkapatid lang talaga? Kami po. Kayong dalawa. Tsaka meron pa sa Bicol. Na isa. Dalawa po. Dalawa. Wow, bali apat kayo. Meron pong papanganay eh. 5. Okay, 5 kayo magkakapatid. So, ganito. Ibig sabihin, mga kabayan ko, baka nagtataka kayo. So, ito pong kanilang kinakarga ay ang kanila pong kapatid. Okay, kapatid po nila ito. So, marahil baka nagtataka kayo kung bakit ganyan yun nasa title natin. Sila na po kasi nagsisilbing nanay ng kanilang mga kapatid. Paano nasabi ng mga tao yun na parang kayo na yung magulang nito mga kapatid yung bunso? Kasi po kami po nag-aalaga dito. Habang wala po si mama. Habang nagtatrabaho po, kami po magbabantay. Grabe, alam niyo nakikita ko sa kanila kahapon, para talagang as in nanay na, talagang sila yung may karga lagi, di ba? Opo. Ano bang trabaho lang ng nanay ninyo? Ano lang, taga-bantay. Ano po, kahit ano pong trabaho pinapasok niya po. Kahit anong trabaho na lang. Kami lang po. Pero sa ngayon, anong trabaho niya ngayon? Nag-aalaga po ng nanay. Ng matanda. Opo. Okay. Magkano ang kinikita ng nanay niyo, alam niyo ba? Hindi po namin alam. Hindi nga po makabali eh. Ibig sabihin, hindi niyo tinatanong sa mama niyo, haya, okay lang kung siya nang bahala doon, parang ganun. Opo. Ang mama niyo, bakit nabanggit sa akin na kaya kayo yung nagsisilbing nanay nito mga to? Hindi pala umuwi dito mama niyo, hindi na madalas nakauwi. Ano po? Kasi stay in daw siya doon ay. Opo. Di ba? Kasi mas matagal siyang nandoon sa pinagtatrabahuhan niya kasi nga stay in. Kaya eto ibig sabihin kapag stay in mama niyo, kayo lang talaga magkakapatid dito. Opo. Wala man lang kayong lalaki. Ano? Maliliit pa po eh. Oo nga, paano yun? Hindi kayo natatakot na kayo puro babae ang nandito natitira. Mas balita ko wala pa kayong pinto. Aba, hindi kayo natatakot ng ganun. Hindi naman po. Paggabi pag matutulog kayo. Kasi alam niyo mga dalaga na kayo. Hindi niyo alam yung pag-iisip ng mga ibang kalalakihan dyan mamaya. May magawang wag naman sana. Okay, may tatanong ako sa inyo na magkapatid. Ano ba yung nakikita niyo yung sakripisyo ng nanay niyo sa inyo ngayon? Hindi po. Ano nakikita niyo yung ginagawa niya para sa inyo? Ginagawa po siya para makakain po kami. Nabalitaan pa nga ako, nangihingi-hingi daw pala kayo minsan ng makakain para lang makakain kayo. Opo. Madalas ba nangyayari yan? Hindi naman po. Hindi naman. Ano madalas niyo inuulam, mga kapatid? Ano po, asintika. Ay, mantika po.
Minsan asin, minsan mantika. Opo. Pinagsasabay na rin. Ay, sabay yun. Pati maliliit na kapatid nyo, ganun? Opo. Masanay na po sila. Yolo. Masanay na ang tiyan na ganun ng ano, kinakain. Opo. Pangulam. Grabe naman yun. Isipin nyo, sa akin, medyo okay pa siguro. Toyo tsaka mantika eh. Pero siguro sila sa kakulangan kahit toyo hindi na mabili. Kaya ang ginagawa na lang nila, asin at tsaka mantika. Opo. Grabe naman yun. Akala ko nga, nung una, bahay niyo talaga to. Sabi ko, okay naman pala kahit pa paano. Pero nung pumasok ako, nakita kong medyo sira-sira na din pala. Tapos inuupahan niyo pa pala, 1.5 every month. Paano yun? Kung maliit lang kinikita ng nanay niyo, nagkakasya ba? Opo, nagpapadala naman po ang papa. Ay, kahit nahiwalay na sila. Opo. Kahit pa paano, magkano pinapadala niya sa pagpaalam niya? Magkano? 200 pesos? Minsan po 500. Gano'ng katagal naman ninyo kakonsumuhin yun bago siya magpadala ulit? Mga ilang ang araw, linggo? Minsan po eh. Ha? Minsan lang po. Hindi, ibig sabihin, nagpadala siya ngayon ng 200. Kailan ulit masusundan? Gada ano, gada linggo ba yun? O gada ika-3 araw ba? Ika-4? O linggo-linggo? Kada linggo din. O... Kailangan po ni mama, saka lang po At saka lang. Opo. Ibig sabihin, hindi siya stable na gada linggo, magbabigay. Hindi. Opo. Kapag ka, ano lang, magsabi lang si mama mo siguro. Grabe. Kayong dalawa, tatanungin muna kita, ikaw muna. Ano ba talaga dapat yung sanang pangarap mo sa buhay? Makapasok po. Makapasok. Ano ba yung mga pangarap mo sana na maging trabaho mo? Kasi lahat naman tayo, alam ko na, niniwala ko, may pangarap tayo pare-parehas. Ikaw, ano yung sayo? Teacher na lang din po. Yun sana ang pangarap mo. Eh, paano yan? Hindi ka naman nag-aaral. Grabe, no? Ibig sabihin pala ang tagal nyo na din natigil sa pag-aaral. Kasi grade 4 pa eh. Hindi ba kayo naiinggit sa iba na nag-aaral sila? Hindi po. Ha? Naiinggit kayo? Ano naiisip nyo kapag nakakita kayo ng mga estudyante na pumapasok sa paaralan? Tinatanong ko nga po, mama, kung kailan kami papasok. Anong sagot ng mama niyo? Huwag na lang daw po man kasi walang mag-aalaga sa kapatid namin habang magtatrabaho siya. Oo, naman kayo. Sa totoo lang dapat sa paaralan kayo. Mag-aaral kayo para sa future din ninyo. Grabe. Ganito, alam ko, kayo ba, open ba kayo sa nanay nyo? Kayo ba ay nag-uusap ng talagang masinsinan? Hindi. Kasi may mga ganun, hindi open o hindi kayo open sa mama nyo. Ganito, gusto ko samantalahin ninyo tong video na to. Gusto ko marinig mula sa inyo. Anong gusto nyong sabihin sa nanay ninyo bilang anak? Sabihin mo, kunwari hindi na mama. Anong gusto mo sabihin sa inyo? Maraming salamat po kay mama sa pag-aalaga din po sa amin. Tsaka din po sa nagbibigay ng mga pagkain sa amin. Yes. Kayo ba, mahal na mahal niyo ba nanay niyo? Opo. Ikaw, anong gusto mo sabihin sa mama mo? Sa sakripisyo niya sa inyo. Salamat po kay mama at nagtatrabaho para sa amin. Alam niyo ba, hindi biro ang isang single parents. Nandiyan na, naiisip niya na lahat ng problema. Pasan niya lahat ng bigat. Kasi solo lang siya, wala siyang katuwang dito sa inyo eh. Matanong ko na lang, gaano na katagal na wala dito yung pangalawang asawa ng mama mo? Matagal na po, hindi ko na po matandaan eh. Pero matagal na talaga. Opo. Ibig sabihin, matagal na pala na ang mama ninyo ay nagsasakripisyo na mag-isa. Totally, hindi naman lang yung nanay niya. Pare-para sila. Kasi ito nga, nagtigil sila ng pag-aaral para lang alagaan itong mga kapatid. May nabalitaan ako sa inyo. Sana sabihin niyo sa akin yung totoo, ha? Nasaan yung microphone mo? Ito pala.
May tatanong ako sa'yo. Totoo ba yung narinig ko na pwede nyo ba sa akin ikwento? Ano yung ginagawa sa inyo ng tatay ninyo sa Bicol noon? Ano po? Gaano kalupit yung ginagawa sa inyo? Sinusunog po yung bahay namin. Pati rin kami po binubuhasan ng gasolina. Yung baby ko po. Uy, pati kayo? Opo. Ay, grabe naman yun. May mga ilang taong kayo nun, tandaan nyo pa ba? Baby pa po siya, ikinito sa amin ni mama. Ay, ibig sabihin hindi nyo pa alam, mama nyo lang yung nagkwento sa inyo. Na kayo binubusan. Nung malaki po kami, sinusunog nga po kami. Grabe naman yan. Kahit malaki na kayo, ginagawa niya pa rin sa inyo yun? Opo. Grabe, ang tindi naman nun, guys. Tapos po nilulunod po sa dagat si ate po, anong baby. Ilulunod. Nilulunod na po. Oo nga, nilulubog ng tatay nyo. Opo. Bakit yung ginagawa yung ganun? Hindi po kasi pag nauwi po lasinggero ko, tapos po pinapagalitan si mama. Tapos po magwawala sa bahay. Nabasag po lahat ng gamit namin. Ay, grabe naman yun. Okay lang kung basagin mo yung mga gamit, pero yung mga anak mo na gawan mo ng hindi maganda, lunurin mo, sunugin mo. Parang balita ko pati bahay nyo. Opo. Anong ginawa sa bahay nyo? Ha? Sunog po. Sinunog niya pati bahay nyo? Hindi po nasunog kasi po. Naapulahan. Inawat ni mama ni mama. Pero ang plano niya sunugin yung bahay niya. Binuhusan niya na po ng gasolina eh. Hindi, guys. Grabe itong ano nila, na-experience nila sa buhay. Hindi ito biro na makaranas ka sa magulang mo ng ganun. Trauma ang abutin yun. Kapag ka ganyan na lunurin ka, buhusan ka ng gasolina, tapos susunugin ka. Pero kapag ka hindi naman natutuloy na sunugin kayo, kumbaga naaawat lagi ng mama nyo. Opo. Pero kung hindi maaawat, susunugin niya talaga kayo. Opo. Grabe. May ganun palang magulang. Huwag kayong mag-alala, hindi naman tayo magbabanggit ng pangalan kung sino siya, Pero kung mapanood niya to, alam niya na sa sarili niya yun na hindi maganda yung ginawa niyang sa inyo. Na-trauma ba kayo? Natakot ba kayo? Nagkaroon kayo ng takot? Opo. Intindi, guys. Hindi biro tong naranasan nila na to. Kumbaga ay, para ako napapaluha sa sa dinanas ninyo. Kasi naisip ko na maswerte pa pala yung ibang mga bata na kahit paano nagugutuman lang pero hindi naman nakaranas ng ganyan sa magulang nila, di ba? Okay lang magutuman ka, kumbaga, pero yung gaganyan ka ng magulang mo. Pati nga po yung pinakapanganay po namin kapatid, stage po ng papa. Stage? Opo. Paano hostage? Anong ginawa niya? Ano po eh, parang hawak ko, gulok ko yata eh. Gulok. Tapos hawak niya yung kapatid yung panganay. Opo. Pinagbabantaan niya. Sabi po ni mama, samurai po ang hawak niya. Ay, ganun. Opo. Ano daw ginawa sa panganay yung kapatid? Hindi po nakaligtas naman po. Pero parang tinatakot niya yung magulang niya, yung mama mo, napapatay niya yung mo, ganyan. Hindi ba nakulong ang papa niyo? Hindi po. Ito po yung babae po. May Babae na po yung iba yun. may asawa ng iba, may anak na ba siya doon? May pamilya na po siya. Parang mabuti na lang naisipan ng mama niyo na humiwalay kayo doon, Kasi alam niyo kung sa tingin ko kung ngayon nandoon pa rin kayo, gagawin niya pa rin yun sa inyo. May siya guys, may hindi normal yun. Pasensya na kung mapanood niya to, pero hindi po normal yun. Yun yung pagiging violente. Ang pagiging violente ng isang tao, may mental problem po yan. Ang pagiging violente. Violente na po yun kapag gano'n na sinasaktan mo yung mga anak mo. Parang hanap-hanap mo na makasakit ka, parang ganyan. Minsan sarili mo na rin. Hindi naman niya sinasaktan sarili niya, hindi niyo nakikita. Hindi po. Hindi naman. So yung pagiging violente niya, gusto niya sa ibang tao. Kahit anak nga, tinan niyo. Tandaan niya saktan, di ba? Itong mga kapatid niyo, siya muna, ilang taon na? Ano po? Wala po po. Months pa lang. Nabuwan. Yung isang karga niya kanina? 2 taon. So ito guys, maliliit. Anak ng mama nila doon sa stepfather nila na nasa Maynila. Pero separate na. Ilang taon na yung tatay niyo? May edad na ba? Matanda na? Yung una po. Itong ngayon? Ano na po, may edad na po. May edad na. Matanda na po siya. Yung una? Binata pa po.
kumbaga bata-bata pa. Kasi yung mama niyo, parang balita ko 30 plus lang yun, di ba? Opo. So possible, ganun lang din yung tatay nila. So, kung mama niya, halimbawa na lang 38, baka ganun din, 38 or 39. Hindi naman siguro maglalayo ng sobra. Di ba? Oh, bakit? Okay, sige. So, ganito. Muli, kanina pa tayo nag-uusap. Kilala niyo na ba kami? Hindi. Ako si Kuya Marcos, Ay, basta. opo, kilala ko na. Basta huwag kayo may hiya sa amin, ha? Turong nyo kami mga kuya. Ayan, si Kuya Luke, si JM, si Mac. Ano? Turong nyo kaming parang kuya ninyo. At sana makatulong kami sa sitwasyon ng buhay ninyo. Kayo ba, ano yung isa sa pangarap ninyo magkakapatid sa ngayon para sa inyong pamilya? Ano yung gusto nyo? Ano po, magkaroon ng bahay po. Magkaroon ng sariling bahay. Opo. Para po hindi na palipat-lipat po. Yung bahay. Nakakapagod yun pag palipat-lipat, di ba? Pag wala kang permanenteng bahay, palipat-lipat lang kayo, nakakapagod yun. Ito mga kapatid nyo, gaano nyo sila kamahal? Sobra po. Galing, no? Kahit na hindi nila talaga totally kapatid sa ama, mahal na mahal nila. Sila nga yung nagsisilbi ng nanay ngayon, no? Diba? Maaga nang naging ina tong dalawa na to. Nung inalagaan nyo itong kapatid nyo, kakatapos nyo ng grade 4, tama ba? So, ibig sabihin, ganun kamurang edad nyo, nag-aalaga na kayo ng bata. Talagang ano talaga, naging maagang ina talaga. Ang dalawa na ito, na magkapatid. Kumbaga parang masabi nating nag-aalaga sila ng hindi nila anak dahil nga bagkus ay ito ay kapatid nila. Pero sa mata ng iba, parang nang inaalagaan nila ay anak nila. Ganun. Di ba? Tama ako. Grabe. Kamusta ang mga gamit niyo dito sa bahay ninyo? Anong kulang sa inyo? Kakulangan ninyo? Buti may kuryente nga kayo. Oh. May electric fan ba kayo nagagamit? Meron po yung maliit po. Meron naman. Dito sa bahay na ito, simula nung lumipat kayo, ano yung pinakang malala na naranasan ninyo? Like, nagugutuman ba kayo minsan na hindi kayo nakakain? May ganun ba? Meron po. Meron? Anong ginagawa nyo kapag minsan wala kayong makain? Na? Natutulog na lang. Ay, grabe. Pagtulog po yung kapatid namin, natulog na lang din po kami. Anong pakaramdam nyo kapag nakikita nyo mga kapatid nyo hindi nakakain? Siyempre, mga bata pa yung mga yan. No? Tapos nadadamay na agad sa gutom. Pag wala po, si Pastora pa nagbibigay sa amin. Pero bilang kapatid, masakit din sa inyo na nakikita yung mga kapatid nyo maliliit din yan na agad, ano? Okay, sige. May dala kaming pasalubong para sa inyo. So, makikisuyo tayo. Si Mac na muna ang ay sige, si JM tapos si Mac na muna ang kukuha sa sasakyan para may ibigay namin sa inyo yung pasalubong namin, ha? Nakakalungkot naman yung nyo, sitwasyon. Tana po. Tinan mo, ang init-init, nakapulo pa. Kanina dumidi yan? Ano po sa Chupon po. Hindi siya nagdili sa nanay niyo? Hindi po. Kasi nga, laging wala siya dito. Opo, pati wala pong laman. Ay, ganun. Opo. Kaya sa Chupon talaga siya dumidi. Opo. Minsan, may tanong pa ako isa. Sa pamumuhay niyo dito, nakita niyo ba ang nanay niyo umiyak na? Opo. Dahil saan? Doon po sa wala kami makain. Dahil Kaya sa po trabaho na lang po. Opo. Oh, bakit? Ano ba? Gusto mo? Paglaki mo, pwede kang mawak nito. Ang agaw. Pero kung bibigyan kayo ng pagkakataon na mag-aral, gusto niyo ba mag-aral? Ikaw? Gusto mo? So nakikita ko dito guys na pwedeng mangyari. Makakapag-aral lang itong mga ito kung sakaling yung mama nila ay hihinto sa pagtatrabaho at magkakaroon ng kahit papaanong negosyo na may pang susustento sa kanila.
Tapos itong dalawa, pwede makapag-aral. Pero hanggat ang nanay po nila ay nagtatrabaho bilang mag-aalaga ng matanda at stay in doon, malabo pong makapag-aral ang dalawa na ito, guys. Kasi wala pong mag-aalaga sa mga maliliit nilang kapatid. Grabe. Dito, mabuti na lang din. May mga kapitbahay sila kahit pa paanong nagbibigay-bigay. Kahapon nga yata, pagpunta ko dito, anong kinain nyo? Bahaw? Tama ba? Binigyan kayo ng bahaw? Ako lang po hindi kumain, sila lang po yung maliliit. Dahil kulang na. Opo. Hindi, ibig sabihin nung pagpunta ko kahapon, di ka nakakain nun? Binigyan po kami ni Pastora ng kanin po, tsaka pang ulam. Kumain nun sila. Kumain na din po ako. Nakakain ka na noon, Opo. bigay. Pero nung wala pa silang bigay, ang pinakain mo lang yung maliliit lang, ikaw Opo. nagsakripisyo. Kaya nga kahapon, guys, talaga kahit paano nag-abot na lang din ako ng kasamama nila nung malaman ko hindi pa kumakain. Wala nga lang video yun kasi hindi naman lagi kailangan video. So ano lang, nag-abot ako sa kanya ng pera para makabili na po ng makakain. Anong ginawa ng mama niyo sa inabot ko kahapon? Pinambili po ng bigas at pangulam po. Ayos, goods. Kung ganun yung ginawa ng mama niyo. Ay, grabe. So, ngayon guys, ayoko munang ipakita sa inyo yung mama niya. Siguro by next vlog natin, kakausapin natin yung mama nila. Anong pangalan ng mama mo? Christine Cebuano po. Si Nanay Christine? Okay. Pasensya na kayo, si Kuya Marcos makakalimutin ha. Ano ulit pangalan mo? Shane Ashley Aguilar po. Ano yung tawag na lang sa'yo? Ashley o Shane? Ashley po. Si Ashley? Si Ashley siya? Ha? Shane Catherine. So, si Shane na lang ito, tapos si Catherine. Okay, si Shane at si Catherine. Para hindi tayo malito. Nalito ako kanina kasi paras may Shane ay. Minsan po tawag sa akin Ash. Ash. Opo, Ashley. Saan ka ba mas komportable na itatawag ko sa'yo? Ash na lang po. Ash na lang. Opo. Tapos si... Minsan po, Anong sanay ka na tawag sa'yo? Catherine. Catherine talaga. Si Ash na lang tsaka si Kat. Mas shortcut yun, di ba? Ito naman, kapatid niyo rin to? Opo. Ah, okay. Hindi po kapatid sa po. Sa ama po yan. Sa tatay niyo, sa nanay niyo kapatid? Opo. Kapatid siya na itong mga to? Okay. So, ayan. Ayun na, may na tayo. May dala na tayo. Yan. Ayan. So, sige. Dito nyo, lagyan nyo dito. Yan ang masisipag natin na kasama sa team. Si JM tsaka si Mac. So, ayan. Meron kami ditong dala sa inyo na isang sakong bigas. Tapos, groceries na worth 2,000 pesos. Tapos, meron kami mga biscuit na dala, ha? Para na sa ganun, yung mga kapatid mong maliliit, hindi na magutuman. Ha? Opo. Kahit pa paano, magkalaman ng tiyan nila sa umaga, merienda. Kasi ang baby dapat, ay, bawal pa siya, ano? Opo. Yung isa, pwede na. Opo. Huwag naiyak, huwag naiyak. Ano na gawin? Guys, sana makatulong pa tayo dito sa kanila. Para na sa ganun ay para na sa ganun ay mabago-bago naman po yung buhay nitong mga ito. Kawawa naman po sila. Okay, so kilala nyo na kami. Nagpakilala na kami kanina. O sino ako? Kuya Marcos po. Eh, yung naka-pink, sino yun? Nakalimutan ko na. Si Luke, Kuya Luke. O itong naka-isa, nagbabayong. Si Mac. Ngayon ko lang po yung nakilala. Okay, si Mac. Tapos yung isa, sino isa? JM. Opo. Okay, tandaan nyo ha. Para every time na pupunta kami dito, huwag na kayong may ilang sa amin ha. Gusto ko komportable kayo sa amin. Ano, okay ba yun? Kaya po kayo nakilala kasi po napanood ko po kayo eh. Ah, napanood mo kami? Opo. Saan mo kami napanood? Yung po sa babae yun eh. Ah, si ate niya? Opo. Ah, okay. So, same kasi sila ay same area pero medyo malayo-layo yung kalate niya dito. Okay. So, kayo ba sasamantalahin ninyo itong pagkakataon? Ha, bigyan ko kayo ng pagkakataon. May mga kababayan tayo OFW nasa abroad. Anong gusto nyong hilingin sa kanila na gusto nyong maitulong sa inyo? Sabihin nyo sa kanila, makapanood nila kayo kay Maya. Sana po may tumulong sa amin na mga tao na mabubuting puso pa. Kahit anong tulong, tatanggapin nyo. Kahit anong tulong po, tatanggapin namin. Magpakatatag kayong dalawa kasi
alam niyo ba, gusto ko kahit paano sana kapag-aaral kayo ay kasi sayang yung future ninyo, no? Okay, so sige. Sa ngayon ay hindi ko muna papakakusapin si mama nyo, ha? Opo. Pero okay lang ba na ipakita din namin yung sitwasyon ng tinitirhan ninyo? Okay lang ba ito inuupahan ninyo? Opo. May isa pa akong tanong bago ko tayo matapos. May plano pa ba kayo umuwi ng Bicol sa tatay nyo? Hindi na po. Okay, goods. Kasi, oo, may utang na loob tayo sa kanya at kundi dahil sa kanya ay wala tayo, ano? Pero yung ginawa niya sa inyo ay hindi makatarungan yun bilang ama, ano? Okay, so maraming salamat at tawagin nga muna natin, Jem. Halika, Jem. Ikaw ba, JM, may kapatid ka ba? O sulong anak ka lang din? Meron po, tito. Meron po ako. May kapatid ka? Opo. So, okay. Bilang may kapatid, maliit pa ba kapatid mo? Maliit pa? Maliit pa po, tito. Parang sa kanila, ano yung pwede mong ipayo para sa pag-aalaga ng kapatid na maliit? Sa akin po, tis-tis lang po. Kaya din, makakayanan naman po lahat. Kasi minsan makulit ang bata. Opo. Doble-dobleng pang unawa. Ano? Opo, doble-doble pa ako. Tama po. So, ganun ha. Kasi si JM, kagaya niyo rin may kapatid na maliit. So, alam ko, inalagaan mo din yun. Kasi Opo. kapatid mo yun eh. So, ganun lang. Kung medyo makulit, unawa lang. Ano? Okay, salamat JM. Thank you. So, si Luke, tsaka na natin, kasi busy sa pagkakamera eh. So, si Mac naman ay, ang ganda ng belt mo, Mac ah. Baka makita sa camera yan. Nakatupi lang yung pantalon eh. Okay, so sige. Ngayon, pupunta na muna kami, ha? Okay, at maraming salamat at inayaan nyo kami na makapasok din sa buhay nyo na makausap kayo, ha? Opo. Okay, so, okay. Kunin ko muna to, ha? Okay guys, so nagpaalam tayo dito kahapon. At sila din naman ng may, matulungan sila. So, hindi tayo pumapasok sa isang pamilya kung wala tayong pahintulot na pwede tayo mag-vlog. Like Ate Ninya, before tayo mag-vlog noon, nagpaalam tayo, so safe yun. Kasi yung subject ay pumayag. Okay? O, sige. Paano? Pupunta na kami. Kayo nang bahala dito, ha? Okay. Salamat po. Ha? Maraming salamat po. Walang anuman. Basta ikaw, anong gusto mo sabihin? Ganun din, maraming salamat po sa tulong niyo. Okay, so gagawin din naman namin yung best namin para sa inyo, ha? Sige. Isa pa, tatandaan ko yung pangalan. Ash. Catherine. Kat. Ash tsaka si Kat. Ano? Okay, sige. Punta na muna kami. Alright guys, so ngayon ay salamat sa mga sumama sa amin sa naging biyahe namin. So sana ay sa pagbalik natin dito by next day or bukas or sa next day, sana ay mas makatulong pa tayo sa kanila. Maraming blessing sana dumating sa pamilya na ito kasi nakikita ko yung sakripisyo ng magkapatid na babae na ito na si Ash tsaka si Kat, na hindi po biro na isakripisyo mo yung pag-aaral mo kahit na gusto mo mag-aaral para lang maalaga mo yung mga kapatid mo dahil sa awa mo sa nanay mo na napapagod sa pagtatrabaho, di ba? Kasi hindi talaga sila kayang pag-aralin din ng nanay nila. Hindi ko nga alam kung kasali sila sa Purpose. Kasali ba kayo sa Purpose? Hindi. Hindi sila kasali sa Purpose. So, wala silang benepisyo na matatanggap, kundi yung kinikita lang ng mama nila. So, i-reveal ko sa inyo yung sahod. 5,000 pesos ang sinasahod ng mama nila sa loob ng isang buwan. So, hindi po yun enough para masuportahan ang dami ng anak niya na ito. So, marami din akong katanungan kay nanay about sa kanyang mga anak. Sa susunod na lang, pagbalik natin dito. Okay, maraming salamat ulit sa Team Marcos, JM, kay Luke, kay Mac. So, supportan niyo po yung team namin. Commander ni Marcos, panoorin niyo mga personal vlog namin doon. Rans TV, panoorin niyo na sa Bicol. So, kita-kits tayo sa mga susunod pa namin na vlog. At ipag-pray niyo kami na marami pa tayong mapuntahan at matulungan. At sana, maraming blessing dumating sa ating lahat. God bless po. Muli, Marcos TV Channel. I can see though my eyes are all closed. Yeah, He gives me strength to carry on and always lets me know that I'm fine just the way He made me. Every perfect imperfection is all because of Him. Oh, I know You and I praise You. Got my arms open for Your love.